Pinag-aaralan po natin every morning ang Book of Ephesians. Pinag-aaralan natin ang Book of Ephesians at alam natin po na ang Book of Ephesians ay nahati po siya sa dalawang division. Yung pong doctrinal content at yung pong practical application. Ito po ang chapter 1, 2, and 3 ng Book of Ephesians, yung doctrinal content. At yung chapter 4, 5, and 6, naglalaman po yun ng practical application. At alam natin, ang doctrinal content, meron po siyang chapter 1, 2, and 3. Sa unang bahagi po ng doctrinal content, ay makikita natin po yung sa chapter 1, verse 1 and 2, ito po yung naglalaman ng greetings po ni Pablo. Greetings niya sa mga Ephesians. At yung pagkatapos po nun, the first section ng doctrinal content, we understand that na pag-aralan natin, unang section po ng doctrinal content ng Book of Ephesians, yung pong verse 3 hanggang verse number 14. Now, ang verse 3 to 14, ito po yung naglalaman nung mga it demonstrate the believer's spiritual blessing in heavenly places in Christ or our position in Christ. At as bilang review ng chapter 1, go over in Ephesians chapter 1, nalaman natin na itong section na ito ay nagpapakita ano yung katatayuan ko kay Jesus Christ bilang mananampalataya. At ano yung mga pagpapala na meron ka kung ikaw ay Kristiyano in heavenly places. Nakita natin dito na verse number 3, sa section na ito, that God bless us with spiritual blessing. Nakita natin in this section, in verse number 4, chapter 1, verse 4, that God choose us that we should be holy and without blame before Him. Nakita din natin dito in verse 5 that God predestinated us unto the adoption of children. Nakita din natin dito, verse 6, God made us accepted in the beloved. Verse 7, in Christ we have redemption, and in Christ we have forgiveness of sin. Verse 8, that God had abounded the riches of His grace toward us. Verse 9 and 10, God made known unto us the mystery of His will. Verse 11 and 12, in Christ we obtain an inheritance. And in verse 13 and 14, we were sealed with that Holy Spirit of promise. At yun ang katatayuan natin na pinakita ni Pablo in this section. Na meron tayong katatayuan sa harapan ng Diyos, hindi lamang tayo pinili, hindi lamang tayo itinalaga, hindi lamang tayo tinanggap, tayo ay binigyan din ng katubusan at ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Lahat po ng iyon ay nasa doctrinal content, Apostle Paul. Now dito, ang sunod na section po ng doctrinal content ay yung pong tinatawag na Paul's Prayer. Chapter 1 pa rin siya, ito po ay chapter 1, chapter 2, chapter 3. At itong section po na ito po ay naglalaman ng panalangin po ni Pablo para sa mga Ephesians. Dito, pagkatapos niya mabanggit sa section po na ito ang katatayuan ng mga Kristiyano, nanalangin po dito si Pablo pagkatapos niyang mapakinggan ang pananampalataya at pag-ibig ng mga Ephesian, he continually prays for them with thanksgiving and making mention of them. That's chapter 1, verse 15 and 16. Dito sa section po nito, nakita po natin na si Pablo ay nanalangin for two specific things. Yung pong spirit of wisdom and spirit of revelation in the knowledge of God. Chapter 1, verse 17. Na ito'y magre-resulta ng enlightenment of their own eyes of understanding. Chapter 1, verse 18. Dito, kaya si Paul nanalangin ng spirit of wisdom and revelation dahil gusto ni Pablo na malaman ng mga Ephesian believer ang tatlong bagay. Ano yung tatlong bagay na yun? Una, the hope of God's calling, ang pag-asa ng pagkatawag ng Diyos. Pangalawa, the riches of the glory of His inheritance, yung yaman ng kaluwalhatian ng pamana ng Diyos. Pangatlo, yung exceeding riches of His power. That's chapter 1, verse 18 to 19. Dito din, sa section na ito, as a quick review ng chapter 1,
nakita natin na yung power na tinutukoy ni Paul, the working of God's mighty power, God wrought this power, the working rather, in Christ. When God raised Him from the dead, verse 20, when God set Him at His own right hand, verse 20 and 21, when God had put all things under His feet, verse 22, and when God gave Him to be the head over all things, verse 22. Na yung kapangyarihan na pinanalangin ni Paul na malaman ng mga Kristiyano, ginawa ito ng Diyos kay Jesus Christ. And in verse 22 to 23, ang sabi doon, ng section na ito, ang pagiging ulo ni Jesucristo sa lahat ng bagay, ito ay para sa benepisyo ng simbahan. Nakita po natin yan sa section po nito. That's the second section of the doctrinal content. Nang pagkatapos po nito, papasok po tayo sa third section na ito po yung naglalaman ng ano yung workmanship ng Diyos. God's workmanship. Yan po ay from chapter 2, verse 1 to 10. Then pagkatapos po ng third section na ito, papasok po tayo sa ikaapat na section ng doctrinal content, yung command ni Paul na remember. So kung gusto niyong tandaan, itong section na ito, workmanship. And then itong fourth section, the word remember. Pwede niyong tandaan yan. And lastly, yung chapter 3, ito yung naglalaman ng huling section ng doctrinal content na nagpapatungkol, ito yung nagpapatungkol pa rin sa panalangin ni Pablo. Prayer po ito ni Pablo for the Ephesians. So, ito pong second section at ito pong last section ng doctrinal content, pareho silang panalangin. Pero ang pagkakaiba po ng panalangin dito ni Paul in chapter 3, sa loob po nito, sa gitna sa loob po nito, ipinakita po ni Pablo ano ang ministry ang meron siya. At dito makikita natin sa chapter 3. Now today, ang focus po ng ating pag-aaral ay dito po sa third section. We already see ang first section. Nakita din natin yung prayer ni Paul sa second section. Now ang focus ng ating pag-aaral sa Book of Ephesians ay yung pong third section ng doctrinal content. God's workmanship. Kaya nga, buksan niyo po ang inyong pong mga Bible. Open your Bible in Ephesians 2, Ephesians 2, verse number 10. Ephesians chapter 2, verse number 10. May request na basahin natin ang sabay-sabay. Ready? Read. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God and had before before ordained that we should walk in them. Tayo pong lahat ay manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa libro po ng Ephesians. Salamat Panginoon na ang Book of Ephesians, Ama, ay inyo pong iningatan, inyo pong in-inspired and preserved sa aming panahon. At ngayon po Panginoon, ay meron kaming kalayaan na pag-aralan po ito. We pray, Ama, na sa umagang ito, tulungan niyo kami na makita namin ang tamang kahulugan ng libro po na ito, the Book of Ephesians, at higit sa lahat, tulungan niyo kami, Ama, na mai-apply namin po ito sa aming pong mga buhay. We pray na tulungan niyo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Now, third section, the workmanship of God. God's workmanship. God's workmanship. Yung pong word na workmanship, ito po ay in Greek, it means, ito po sa Greek sa original, it is poema, which means a product. Halimbawa, sa Tibambi nagluluto siya. Halimbawa, raw ingredients. Halimbawa, magluluto ng gulay. Halimbawa, pinakbet. Yung gulay, raw materials, siyempre, may sitaw, mga hilaw pa, bawang sibuyas, kalabasa, and etc. The raw materials. Ano ang gagawin para siya ay maging product? Kailangan, of course, lulutuin. May process na gagawin ang cook, ang magluluto sa Tibambi para ma-convert yung raw materials sa new product. At yung product dyan, in a sense, is isa siyang ginawa ng Diyos. Yung word na poema or workmanship, it is translated in Romans 1:20. Go over in Romans 1:20. Poema.
2 times lang po ginamit ang word na poema sa New Testament. At tanging si Paul ang gumamit ng word na yan, the word workmanship. The word workmanship, it means product. Anong tinutukoy dito ni Paul? In Romans 1:20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made. That's your poema. The things that are made. Yan po ay same Greek word ng workmanship. Even His eternal power and Godhead so that they are without excuse. Yung word na poema, it means a product. Na isang bagay na ginawa ng Diyos or nilikha ng Diyos. Dito po sa Romans 1:20, yung pong word na poema, the things that are made, ito po yung nagpapatungkol sa creation po ng Diyos, na ginawa ng Diyos in 6 literal days. That's God's poema, or God's workmanship. Lahat po ng nakikita natin sa ating mundo, yung araw, yung bituin, yung bundok, lahat ng animals, lahat ng tao, tayo po ay God's workmanship. Tayo po ay God's product. Things that are made. Pero ito ba ang tinutukoy ni Pablo na poema? Ito ba yung workmanship na tinutukoy ni Paul in Ephesians 2:10? Tingnan po natin muli ang Ephesians 2:10. Now, there are 2 poema or workmanship na nabanggit ang Bible. Una, yung creation, Romans 1:20. Pero hindi po ito ang tinutukoy ni Paul sa pagbanggit niya ng word na workmanship in Ephesians 2:20. Ang context po dito ay ang mga mananampalataya. We the believers, we are God's workmanship. Yes, we are workmanship ng Diyos in a sense na tayo creation ng Diyos, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, pero yung workmanship na tinutukoy po dito, ito po specifically sa mga Kristiyano. Alam mo ba, Kristiyano, na ikaw ay ligtas na, ikaw ay product ng Diyos. Meaning, merong proseso ang Diyos na ginawa, katulad ng gulay, raw materials, meron siyang ginawa para tayo ay maging produkto. We are God's workmanship. At dito, binanggit dito ni Paul that we believers are God's creation or workmanship created in whom? In Christ Jesus. We are God's workmanship created in Christ Jesus. Meaning, ang basihan ng pagiging workmanship natin ay ang ating Panginoong Kristo. Now, tingnan niyo po ito. Gusto kong tandaan ninyo na pag sinabing product, workmanship, meron siyang previous condition. Ano yun? Sa gulay, hilaw. Pagkatapos, pag niluto, edible na yung gulay na yon. Ibig sabihin, product na siya, pwede na siyang ibenta, pwede na siyang i-consume ng tao, product na siya, pero meron siyang previous condition. At the same thing po dito, ang focus ng section na ito is pinresent ni Paul na ang mga mananampalataya ay ang workmanship ng Diyos. At in-illustrate dito ni Pablo ang ating pagiging workmanship by showing our past condition. That is Ephesians 2:1-3. Now, by the way, Mikey, can you distribute this? So, dito makikita natin, sa section na ito, ang focus, ang message dito ni Pablo, we are God's workmanship. The believers are God's workmanship. Parang isang produkto na merong previous condition, na merong present condition, at merong future condition. At dito, Paul illustrated we being God's workmanship by illustrating, una, our past condition. Doon po sa handout, doon sa study notes na binigay ko sa likod, meron po ako ditong highlights ng chapter 2 ng section na ito
kung mapapansin niyo po yung bracket on the right, on the left rather, yung Ephesians 2, 1 to 3, yan po ay nagpapatungkol sa past condition ng mga Kristiyano. Tandaan niyo, we are workmanship, we are a product. Meron tayong past condition. Yung verse number 5 and 6, yan po ay naglalaman ng ating present condition as God's workmanship. At yung verse number 7 na naka-bracket ng blue, ito po ang ating future condition. Yan po ang pinaka-meaning, yan po ang pinaka-konteksto ng pagiging workmanship natin. Na meron tayong previous condition, meron tayong present condition, at meron tayong future condition. Ano yung present condition natin? Naka-highlight po doon. Una, we were dead. We were dead in trespasses in sin. Pangalawa, makikita nyo, you walk. Yung walk doon na tinutukoy, may strength siya na ang ating pamumuhay. Our manner of life. And in verse 3, we all had our conversation, meaning our manner of life. Dito mapapansin nyo, doon sa past condition natin, naka-underline doon yung word na trespasses and sin. We are dead in trespasses and sin. Pero gusto kong pansinin niyo yung mga naka-underline words sa verse 2 and 3. Ano yun? Una, word. Pangalawa, prince of the power of the air, that's Satan. Pangatlo, yung the flesh and of the mind. Now, ang question, ano ang tatlong kaaway ng mga Kristiyano? Word, prince of the power of the air, and our flesh and our mind. Yan ang kaaway natin. At alam niyo ba mga Kristiyano, bilang God's workmanship, our previous condition is yung ating manner of life, our walking, our conversation, ang ating previous condition, ang ating lakad ay ayon sa mundo, ayon kay Satanas, at ayon sa laman. Just think about that. Na ganun ang ating pamumuhay. Hindi lamang tayo patay, we were dead in trespasses and sin, pero yung ating pamumuhay ay ayon sa laman, sa mundo at kay Satanas. Kaya nga, ito po'y, tandaan nyo, ang kaligtasan po, pag sinabing ligtas, ang salvation po ay merong pagbabago. Hindi po tayo nagbabago para maligtas, no, that's a work salvation. Ang isang tao po na mananampalataya kay Jesus Christ at magsisisi, magre-repent sa kanyang kasalanan at lalapit sa Diyos, siya po ay maliligtas. Yan po ang sabi po ng Bible. Pero pagkatapos po ang tao ay maligtas, ang Diyos ay merong pagkilos na sa kanyang paggawa sa believer as a product, meron po siyang ginagawa sa ating mga Kristiyano. Tandaan nyo, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, we are new creation. We are new creature. Na ang mga lumang bagay ay nakalipas na, masdan mo, siya'y bago na. Now, ang tanong, Kristiyano, kung halimbawa, sinasabi mo, Mother RJ, ilang taon na akong Kristiyano. Pero tandaan nyo, kung ikaw pa rin, kaibigan, ay lumalakad ayon sa mundo. Lumalakad ayon ka sa Satanas. Kung ano ang gusto ni Satanas, yun ang lakad mo. Kung ano ang gusto ng laman, yun ang ginagawa mo. Meaning, habit mo ang paggawa ng pagsunod sa mundo kay Satanas at sa laman. Probably you are not yet God's workmanship. Kailangan mong magsisi at manampalataya. Kasi tandaan nyo, pakinggan nyo po ito, pagka isang tao po ay naligtas, ang Diyos po ang gumagawa. Yung bang gulay, kaya niyang lutuin ang kanyang sarili? O nakaasa siya sa magluluto? The same thing sa ating panahon, it is God's responsibility to change us. Ang ating trabaho ay kailangan nating magsisi at manampalataya. At pagka ang tao ay mananampalataya at magsisisi sa kanyang kasalanan, magiging kasama siya sa produkto ng Diyos. Workmanship, poema. That's our past condition. Now in verse 5 to 6, naka-highlight po dito sa bracket, napansin nyo, ito yung ating present condition as a God's workmanship. Una, makikita nyo,
God had quickened us together. Pangalawa, God had raised us up together. At pangatlo, God made us sit together. Pansinin niyo yung word na together. Paul mentioned it 3 times. Together with Christ. Together in Christ. Together with Christ. Together in Christ. And that's the present condition ng mga mananampalataya. Na tayo ay binuhay ng Diyos. We are right now alive. We have eternal life. Right now, we are raised us up together in heavenly places, and we are right now made us sit together in the heavenly places. In reality, nandito pa man tayo sa lupa, dahilan tayo ay nakay Kristo. Kung ikaw ay ligtas, ikaw ay positionally nakaupo na sa kalangitan kasama si Jesucristo. That's the present condition. Now, ang tanong, ano yung future condition natin as God's workmanship, as God's product, as God's creation? Naka-highlight po in verse 7, that He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus in the ages to come. Yung word na ages, that is the eternity future. It refers sa ages na darating. Ano ba yung mga ages na darating? Tribulation ages, Millennium Kingdom ages, Eternity ages. Ang point dito ni Paul, tayo po mga mananampalataya as God's workmanship, tayo po ay merong future condition. Na sa pamamagitan po ng mga Kristiyano, ipapakita ng Diyos ang yaman ng kanyang biyaya. Yaman ng kanyang biyaya. That's our future condition. Now dito, gusto ko pong pansinin ninyo na between our past condition, which is between our past condition 1 to 3 and 4 to 6, which is our present condition, past condition, present condition, I mean 5 to 6, meron pong namamagitan na verse number 4. Ano yung naka-highlight sa verse number 4? But God. That's very important po. Tanging sa Panginoon lamang po tayo, kaya tayo ay nakalaya from the past condition to our present condition. That's the argument na pinabanggit dito ni Pablo. Meron tayong dating nakaraan, pero but God. But God, who is rich in mercy, but God, who is rich in mercy for His great love, wherewith He loved us. Wherewith He loved us. Meron ba tayong may pagmamayabang na kaya tayo nakatakas sa past condition dahil magaling ako? Meron ba akong may pagmamayabang na dahil ako'y naging baptist, ako'y nakalaya sa past condition? Ako ba ay dahil ako'y nabautismuhan, nakalaya ako sa past condition? Dahil ba ako'y gumagawa ng mabuti, nakalaya ako sa past condition? No. It's only attributed to God, but God. Kaya tayo nakalaya. Just think about, sino ka before ka maligtas? Just think about anong buhay mo dati nung hindi tayo ligtas. Bawat isa sa atin, bawat Kristiyano nung tayo hindi ligtas. Kung ano ang gusto ng mundo, ganun din ang ginagawa natin. Kung ano ang gusto ni Satanas, ganun ang ginagawa natin. Kung ano ang gusto ng laman, ganun ang ginagawa natin. Pero just think about that, but God. Sa pamamagitan ng Diyos, tayo ay isang produkto na inalis sa lumang nakaraan at tayo ay dinala sa bagong katatayuan natin. Ano yung bagong katatayuan na natin? Tayo ngayon ay buhay. Tayo ngayon ay binangon ng Diyos kasama si Kristo. At tayo ngayon, positionally, right now, sa harapan ng Diyos, tayo po ay nakaupo sa kalangitan kung ikaw ay ligtas today. If you are a saved person today. Pero ang test na pwede mong gamitin, Brother RJ, paano malalaman na talagang ako'y ligtas? Hindi ko kaya, ako personally, hindi ko kayang magbigay ng assurance of salvation. Tanging ang banal na Espiritu ang makakapag-convince sa'yo na kung ikaw nga ay ligtas o hindi.
Pero pwede mong gamiting test sa pamamagitan ng Word of God, pwede mong makita, ako ba ay nandito pa rin sa past condition? Just think about your walk, your manner of life. Ikaw ba ay ayon pa rin sa course of this world? Ikaw ba ay lumalakad pa rin sa kagustuhan ng Diablo, the prince of the power of the air? O ikaw pa ba ay lumalakad sa laman? Pwede mong gawing test yun. O baka, tandaan niyo po, merong pagkakaiba yung habitual sin ng hindi Kristiyano at yung kasalanan po ng Kristiyano. Ang hindi po ligtas, habitual po niyang gagawin ang kasalanan, paulit-ulit. Paulit-ulit. Pero ang pagkakaiba po ng ligtas, according sa book of 1 John, ang isang ligtas po, yes, nakakagawa tayo ng kasalanan, pero hindi po to behavioral habit. Na parang yung habitual in a way na walang pakundang gumawa ng kasalanan. Pero ang ligtas, yes, ang ligtas po, ang lahat po ng tao ay nagkakasala. Ako po ay nagkakasala everyday, pero hindi po ito habitual. Pag ako ay nakagawa ng kasalanan, I agree, humingi ako ng tawad sa Diyos, humingi ako ng pagkapatawad sa Diyos, at ako ay nagsisisi at nagre-repent sa kasalanan na yun. Pero ang hindi po ligtas, no, ang kanilang lakad ay ayon sa laman, patay po sila sa kasalanan. So tingnan mo, pwede mo tanungin ang iyong sarili, kumusta ang lakad ko? Just think about yung mga taong nasa paligid natin. Lahat ng taong nasa paligid natin, kung hindi sila ligtas, ito yung kanilang condition right now. Ang tanong, Brother RJ, paano nagawa ng mga tao na makapatay? Paano nagawa ng mga politiko na mangurakot? Paano nagagawa ng mga tao yung mga ganong kasalanan at ganong krimen? Ang sagot, because of their condition. And we're going to talk about that next week, the past condition of the believers. And tayo bilang mga Kristiyano, tingnan lang natin. Actually, the fourth section po, Paul is commanding, remember our past condition. Dahil kung aalalahanin lang natin ang ating past condition, maapektuhan nito ang ating lakad ngayon sa ating pang-araw-araw na buhay. Just think about paano ka dati. Paano tinanggal ng Diyos ang kasalanan na ito sa buhay mo? Paano tinanggal ng Diyos ang lugmok mong kondisyon sa isang bagay na hindi ayon sa Diyos? And that is God's workmanship. Produkto ng Diyos. Wala po tayong ginagawa dito. Kaya nga ang point, bahagi po ng third section na ito, not of works, verse 9, lest any man should boast. Ibig sabihin, wala pong anumang trabaho ang pwedeng gawin ang tao upang siya ay makalaya sa kanyang past condition, 1, 2, and 3. Not of works. Brother Aji, kailangan ko bang mabautismuhan? Hindi bautismo ang makapagliligtas. Kailangan ko bang maging baptist para ako'y maligtas? No, hindi sa pagiging baptist. At in reality, alam niyo po ba, marami pong baptist ang hindi po ligtas. I am convinced of that. At sila ay nasa past condition pa rin. Hindi ibig sabihin na ikaw ay baptist, ikaw ay ligtas. Ang kaligtasan po ay kung ilalagak mo ang iyong pananampalataya na si Jesucristo ang namatay para sa iyong kasalanan. Aariin mo na yung kapamatayan ni Jesucristo ay para sa iyong kasalanan. Ayon sa lumang tipan, na siya'y inilibing at siya'y nabuhay namang muli ayon sa lumang tipan. That is salvation. Yan ay biyaya ng Diyos. Pero tayo bilang mga Kristiyano, pakinggan niyo to, bilang mga Kristiyano, tayo po ay produkto ng Diyos. We are God's workmanship. Meron tayong past condition, but in verse 4, Paul said, but God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us.
Alam niyo po ba, dito sa section na ito, binigyang focus ni Pablo ang mga katangian po ng Diyos. Una, na ang Diyos po ay mayaman sa habag. Ang Diyos po natin, siya po ay hindi lamang mayaman sa kaluwalhatian, hindi po siya mayaman sa kapangyarihan. Dito hinighlight po ni Pablo na ang Diyos ay mayaman sa habag. Anong tinutukoy mo, Brother RJ? Tayo pong mga tao, lahat ng tao nasa past condition, pwede pong itapon na tayo kagad ng Diyos sa impyerno. Dahil ang kasalanan po ay merong kabayaran. Kung ang Diyos ay gagawin niya na ganito, halimbawa, nung ako po'y hindi paligtas, ako po'y magnanakaw, ako po'y sugarol, ako ay hindi sumusunod sa magulang, yan po ang aking buhay, past condition. Pwedeng gawin ng Diyos, dahil lang si RJ, at bawat isa sa atin, ang tao, dahil ako ay makasalanan, pwedeng automatic, tapon ako ng Diyos sa impyerno. Wala pong mababiolate ang Diyos na kanyang batas, dahil yun po ang nire-require ng batas ng Diyos. Buti na lang, ang Diyos po ay mayaman sa habag. Ibig sabihin ng mayaman sa habag, ang tao po, kahit sa gitna ng lugmok na kasalanan nila, sa kanilang hindi pagsunod sa Diyos, sa kanilang rejection sa ating Panginoong Kristo, meron pa rin habag ang Diyos. Kaya nga kung kaibigan, hindi mo alam, hindi mo sigurado na ikaw ay ligtas, ang mensahe na ibibigay ko sa iyo, mayaman ang habag ng Diyos sa iyo. Binibigyan ka pa ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi at mananampalataya. Ano pa ang attributes na binigay dito ni Paul? In verse 4, God's great love. Hindi sa pag-ibig, dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo ay minahal ng Diyos. Tayo ay minahal ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng habag at ng pag-ibig ng Diyos, tayo po ay nabuhay. Dito din makikita natin, dito sa verse number 5, mapapansin nyo na even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. That's our present condition. Ang ibig sabihin, as sinabi ni, go over in John 11 to illustrate this. John 11, verse 25 to 26. Go over in book of John. John 11, verse 25 to 26. May request na basahin po natin ng sabay-sabay. John 11, verse 25 to 26. Ready? Read. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall live. and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou me? Now, ang context po nito, yung pagkakataon na si Lazarus po ay binangon muli ng Panginoon. Pero gusto kong pansinin niyo dito na ang tao po ay patay sa kasalanan. Pero kung ang tao po ay mananampalataya kay Jesucristo, siya po ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Quickened. Ano po ang buhay na walang hanggan? Yung buhay na walang hanggan, yun po ang buhay na hindi mawawala. Dalawa lamang po ang bagay. Kamatayan at ang buhay. Tayo pong mga tao, spiritually, tayo po ay patay sa kasalanan. Tayo po ay patay sa kasalanan. At darating po yung pagkakataon kung ang tao po ay hindi magsisisi at mananampalataya kay Jesucristo, mararanasan po natin yung physical na kamatayan. At hindi lamang po doon, meron pong tinatawag ang Bible na ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. At yan po ang huling wakas. For all eternity, yan po ang magiging katatayuan ng taong patay. Pero ang sabi dito ng ating pag-aaral, pwede pa nang magkaroon ng bagong buhay tayo. Quickened, pagkabuhay namang muli, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga kaibigan, ang mensahe sa iyo, kung hindi mo pa sigurado na ikaw ay ligtas, maaaring nakikita mo, Brother RJ, ganito yung buhay ko ngayon. Yes, nagsisimba ako. Yes, nananalangin ako, pero yung aking lakad, kung anong gusto ng mundo, kung anong trending ng mundo, ganun ako. Kung anong uso sa mundo, ganun din ako. Kung anong gusto ng dyablo, ganun din ako. Kailangan nating manampalataya.
at tayo ay bubuhayin muli ng Diyos. Pag-aaralan po natin yan next week, in the succeeding week. Pero gusto kong pansinin niyo dito, Paul highlights the mercy of God, the love of God, and lastly, Paul highlight God's grace, yung habag ng Diyos. Tingnan niyo po, dun sa Ephesians chapter 1, ilang beses pong binanggit dito ni Pablo yung grace ng Panginoon. In verse number 5, by grace ye are saved. In verse number 7, the riches of His grace. Verse number 8, for by grace ye are saved. Napansin nyo, ilang beses hinighlight ni Paul ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay mayaman. Na tanging sa habag, pag-ibig at biyaya lang ng Diyos, nakabase ang pagkaalis natin sa lumang kondisyon papunta sa bagong kondisyon natin. Now, anong ibig sabihin ng biyaya? Now, probably, ang biyaya po ay ganito. Ang biyaya ay, ito po yung kabutihan ng Diyos na Kanyang ibinigay sa tao, sa atin, na hindi natin deserving. Halimbawa, Aryan, merong nagnakaw sa inyong bahay. Ninakawan kayo halimbawa ng cellphone, o lahat ng ari-ari, o TV, lahat nilimas. At nakilala mo yung tao yun, nagnakaw, pero tapos the following year, halimbawa alam nyo na ito yung sumalbahe sa amin, tapos kumatok, Aryan, pwede bang makahingi uli? Pero ngayon, hindi na siya nag-umutang. Hindi niya deserving yun dahil sa kanyang kalapastangan ng ginawa sa akin. Pero, ngayon, hihingi ka ng tulong, hindi mo deserve yun. At alam nyo, ganun yung biyaya. Ang biyaya, tayo pong tao, we don't deserve the favor of God. Pero tayo po ay binigyan ng kabutihan ng Diyos. Yan po ang focus ng third section, the grace of God. Yung grace ay hindi natin deserving yung mga bagay na nai-enjoy natin in our Christian life. Napakinggan natin yung mga testimony natin kanina, the goodness of God, the favor of God. We don't deserve all of those. Pero it's only because of God's grace. God's grace, for by grace, riches of God's grace. Imagine niyo na parang tayo yung kriminal na nagnakaw kay Aryan sa tahanan niya, pero ngayon, nabaliktad na, tinulungan pa rin tayo ni Aryan. That's grace. At yan ang Diyos sa tao. At tanging sa biyaya lamang ng Diyos. Kaya nga ang focus dito ni Paul, wala tayong may pagmamayabang. Wala tayong may pagmamayabang. Tayo po ay produkto ng Diyos. In a sense, we are God's workmanship, poema. Inalis tayo sa previous condition, dinala tayo dito sa bagong katatayuan natin. God's grace. Now, dito po, by the way, we are just introducing this section. We're just introducing this. Ibig sabihin, next week po, pag-aaralan natin yung past condition. Next week, pag-aaralan natin yung present condition. And lastly, pag-aaralan natin yung huling bahagi. Dahil alam natin po, we believe, I am convinced, na ang tamang paghawak po ng Word of God, kailangan po nating malaman ang tamang interpretation po nito. Na una, tandaan natin, hindi po ito sulat para sa atin directly. Ito po'y sulat ni Pablo 2,000 years ago sa simbahan po ng Ephesus. Pero pag nalaman natin yung kahulugan ng kanyang sinabi, pwede po tayong magkaroon ng practical na aplikasyon. Yung katotohanan na nakita natin sa sulat na ito, ang i-a-apply natin sa ating Christian life. Yan po ang tamang paghawak ng salita ng Diyos. Hindi po dapat, ano kaya ang pwede kong ilagay dito sa section na ito na makaka-motivate, makaka-inspire sa tao? Hindi po ganun. Kailangan nating pag-aralan ang kahulugan ng Word of God. Kaya next week, pag-aaralan natin, and we are just introducing this section. Now, gusto ko pong i-highlight na ito pong section na ito, 10 verses po siya, pero yung main verse po nito, main verb, ibig sabihin, action word of God.
is makikita niyo po sa verse number 5. Ephesians 2:5, even when we were dead in sin, had quickened us together. Kung meron po kayong ballpen at pwede niyong sulatan yung inyong mga Bible, yung mga Bible po ng church, huwag niyo pong sulatan. Pero kung meron kayong Bible, pwede niyo underline yung main verb ng section na ito. Had quickened us together. That's the main verb. Sa bahagi ng pagluluto, kung ikaw ay magluluto ng pakbet, ano ang main action na kailangan mong gawin? Yung bang pagtatalo? No, hindi yon. Yung bang paghuhugas ng gulay? No, hindi yon. O yung pamamalengke, yung ba ang main sa pagluluto? No. Yung main action ay yung directly mo nang iinitin, papakuluan, o whatever. That's the main. Para magkaroon ka ng product. At dito po, tayo po ay product at yung main verb ay yung had quickened us together. Now, makikita din natin yung future condition natin na darating po yung panahon na tayo po ay ipapakita ang biyaya ng Diyos. Pero dito, gusto ko lamang I want to highlight yung main verb na quicken or made alive. Dati tayong patay. Dati ang pamumuhay natin ay ayon sa mundo, ayon kay Satanas, ayon sa ating laman. Pero tayo po ay binuhay na muli. Ano po ba yung seriousness ng word na dead in sin in verse 5? Even when we were dead in sins. Alam niyo ba yung word na being dead in sins is a strong term na ginamit ni Pablo? Now, tingnan niyo po. Hindi po dito binanggit ni Pablo na we are just wounded by sin. Hindi dito binanggit ni Paul na we are wounded by sin. Kasi kung tayo wounded, pwede tayong gumawa ng paraan upang tayo ay ma-heal. Pero dito ginamit ni Pablo na we are dead in sin. Ibig sabihin, being dead in sin has the idea of hopelessness in our condition. Naalala nyo sa ospital, nire-revive yung nagkikritical na tao, pero pag sinabi ng doktor, time of death, 10:30 a.m. Wala nang hope. Wala na, tigil na. Anong gagawin pa ba ng mga nurse na, o baka kailangan ng antibiotic, kailangan ng swero? No. Totally, wala nang gagawin. Hopelessness. And that's our condition. We are hopeless. Ang ibig sabihin noon, kahit gumawa ako ng mabuti pala, kahit gawin ko yung sakramento, kahit ako'y magpabautismo, kahit ako'y laging nananalangin, kahit ako'y laging nagsisimba, wala tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili from this past condition. Pero, the main verb is, when we were dead in sin, God had quickened us together in Christ. Yung quickening po dito, ito po yung nagpapatungkol sa it is life from death. It's the spiritual resurrection. It is the new creation, 2 Corinthians 5:17. It is the new birth in John 3:3. At ito po ay makikita nyo din na binanggit ni Paul sa Colossians 2:13. Now dito po, as we close yung section na ito, gusto ko pong i-relate itong section na ito. Ito po ay related sa prayer ni Pablo. Prayer ni Pablo. Go over in Ephesians 1, verse number 19. Bahagi po ng panalangin ni Pablo sa mga Ephesians ay malaman nila yung exceeding, verse 19, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe. Ano yung power na tinutukoy na kailangan nating malaman? This is the power ng Diyos na kaya niyang baguhin at buhayin muli ang isang taong patay sa kasalanan. That is God's power, which He wrought in Christ. Now, ano ang relationship nito? Ibig sabihin, kailangan nating lumago sa pagkaalam ng kapangyarihan ng Diyos na binanggit ni Paul sa third section. Kailangan nating lumago in the knowledge of these things. Now, ano naman ang relationship ng third section sa fourth section? Go over in Ephesians 2, verse 11. This is the fourth section. Sabi ni Paul, wherefore, remember that ye being in time past, that's our past condition,
Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. So, remember, yan po sa original, yan po ay imperative. Meaning, we are commanded by God to remember who we are before. Anong focus dito ni Paul? Para ba ma-discourage ako? Para ba ako ay, pag binabalikan ko yung aking nakalipas, ako laging ma-discourage? No. You need to remember your past upang makita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Na ito ang magtutulak sa iyo na gawin ng Ephesians 4:1, ang practical application ng Book of Ephesians. Ano yung practical application? Be filled with the Holy Spirit. Husband, love your wife. Children, obey your parents, and etc. Kung aalalahanin lang natin yung luma nating kondisyon, ito ang magtutulak sa atin na gawin yung practical na aplikasyon. So this is the context of the fourth section. Next week, pag-aaralan po natin, ano ang past life natin? Ano yung past condition? Saan tayo inalis ng Diyos? Tayo pong lahat ay yumuko, tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa mensahe na aming napakinggan today. Salamat Panginoon sa Book of Ephesians. Salamat Panginoon ay pinakita niyo sa amin na meron pala kaming lumang kondisyon bilang mga Kristiyano. And I pray na sa aming kalagitnaan, kung meron po sa aming kalagitnaan na hindi po ligtas, kayo po Panginoon ang magbigay ng conviction, enlightenment sa kanila. In Jesus' name we pray, Amen.